Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin ang lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang These Are the Days, My Friend, the series. From number 24, ang time ni Levi, time ni Kuhat, time ni Amram, hanggang sa 8 years old si Moises, nung time na umalis ang bansang Israel, bayang Israel sa bansang Egypto. Kung kaya ito yung time ni Levi, Exodus chapter 6 verse 16. Ang time ni Kohat, Exodus chapter 6 verse 18, 133. At 137, Exodus chapter 6 verse 20 si Amram. At Exodus chapter 7 verse 7 si Moises ng 80 years old nung sila yung umalis sa Egypto. At gumawa ako ng panibagong chart. Ito yung chart. Ito yun ang 137 ni Levi. Inumpisahan ko dito dahil sa nung kamatayan ni Eber. Dahil sa nung nabilang ko na ito lahat, ito lang ang natira. Kinuwenta ko na ito, meron ng 107. Pagdating dito sa kamatayan ni Levi ay nag-stack up dahil sa ang given lang dito ay ito yung kamatayan ni Kuhat, kamatayan ni Amram at 8 years old. Ito lang ang given sa mga banal na kasulatan. Kung kaya, ipakita ko muna ang highlights ng may chart of generation table. Ito yung may chart of generation table mula sa umpisa ng paglikha ng tao hanggang dito sa pag-alis nila sa bansang Ehipto. Ito yung nagtutotal pa lang ng 2,601 years. At ang sinabi ko na noon na mula ng paglikha sa tao kay Father Adam hanggang kay Jacob, sa edad na 147, nung mamatay sa bansang Ehipto, lahat ng kanilang mga araw ay mabibilang dahil given ang kanilang kapanganakan at given ang kanilang kamatayan. O kaya lahat walang makakaligtaan dahil ito'y hagdan of generations na ito. Time sequence na pagkasunod-sunod na wala nang malalaktawan dito dahil meron itong susundan ng mga linya. O kaya hanggang sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147, Genesis chapter 47 verse 28. At itinuloy ko pa ito dahil meron pang mga given sa mga banal na kasulatan ang kanilang mga anak ni Jacob. At ito na ang kanilang mga piniliwanag ko na sa previous topic. Kung kaya dumiretso na ako dito sa topic ko ngayon ng time ni Moises sa edad na 80 ng kanilang pag-alis sa bansang Egypto, 2,601 years. O kaya dito parang mabuo ang 137 ni Levi. Ito yung from Levi. Ito si Levi. Dito silang si Levi hanggang sa edad na 137 nang mamatay. Kung kaya ito na ang binigyan ko itong highlights ito ay si Levi. Si Levi noon ay sinilang 49 si Jacob dahil 40 si Jacob noong dumating sa Mesopotamia. Unang ipinanganak si Ruben, si Simeon 47 si Ruben, 48 si Simeon, 49 si Levi. Kung kaya ito sinilang si Levi. 54 si Levi, sinilang si Joseph. Dahil sa from 47 to 54, 7 years ang gap, 12 na ang anak ni Jacob. Kung kaya pagdating dito sa 12 ay merong 4 dito na magkasabay ang mga taon. Pagdating sa 54, pagdating kay Joseph, wala siyang kasabay dahil sa Genesis chapter 30 verse 23 na ipanganak na si Joseph. Kung kaya nagpaalam na si Jacob kay Laban na umuwi ng Mesopotamia para ang kanyang mga araw ay may naman sa kanyang pamilya at mga anak. Kung kaya dito na ipanganak na si Joseph. 54 si Jacob, from 47 to 54, 7 years, 12 ang anak ni Jacob. Kung kaya dumiretso na ako dito sa given na ito. Ito may bilang na itong mga to. Dito ang kamatayan ni Eber 464, 139 si Isaac, 79 si Jacob, 30 si Levi, at 25 si Joseph sa pamagitan ng may chart of generation table na ito na hagdan ng generasyon. Ito na 464, 139, 79, 30 si Levi. Dumiretso na ako kay Levi at kay Joseph 25. Dito na, dineretso ko na sila. Kaya bilang na itong side na ito na lang ang binilang ko sa, ang sabi doon sa Exodus chapter
12 verse 40 to 41 na huling araw na ika-430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Egypto. Huling araw na ika-430 years. At ito na ang pag-alis nila, 2,601 years. At nung inumpisan ko itong bilangin, may time sequence sa kanilang kamatayan dahil 139 dito si Isaac. Namatay siya sa 180. So meron ditong 41 years. Sa Genesis chapter 35 verse 28 to 29. Nung time na 180 si Isaac, 120 si Jacob dahil 60 ang pangitan. Genesis chapter 25 verse 26 na 60 si Isaac nang isinilang si Jacob at saka si Esau. Kaya 120 to 147, ito yung 27. Ang 130, nung 130 si Jacob ay dumating sila sa Egypto kasama ang buong sambayan sa paanyaya ni Jose dahil si Jose ay naging gobernador na sa Egypto. Genesis chapter 47 verse 7 to 9. Kung kaya sa 147 namatay si Jacob, ito ay may 27 years from 120. 27 years. At from 147 years ni Jacob, si Levi noon ay 98 at 93 si Joseph. Sa pamagitan nitong may chart of generation table, 147, 98 si Levi. Si Levi ay 98. Levi, ito yung 98 ni Levi. Si Joseph naman ay 93. At ang sabi doon sa Genesis chapter 50 verse 26, namatay si Joseph sa edad na 110. Kung kaya meron ditong 17 years from 93 to 110. Kamatayan ni Jacob, 93 si Joseph to 110 is 17 years. At nung time na 110 si Joseph, 150 naman dun si Levi dahil 5 years lang gap nila ni Joseph. From 115 to 137 ni Levi, ito naman yung 22 years. Kung kaya meron ng 107 years. Pagdating dito, sadyang ang given lang ay ang 133 ni Kuhat sa Exodus chapter 6 verse 18, 137 ni Amram, Exodus chapter 6 verse 20. Okay, ito lang ang given at yung 80 years ni Moses, Exodus chapter 7 verse 7. Kung kaya ito lang ang given at ang sabi sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 na huling araw ng ika-430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Egypto. Kung kaya ginawan ko na itong step 1, step 1, dalawa ang step sa number 1. Ito in-add ko na ang 41, ito yung ay binawas ko na sa 430 minus 41, ito yung 41. Ito yung 41. Ang 389 minus 27, so 362 minus 17 is 345 minus 22, 323. Ibawas ko na rin kay Moses ng una, dahil given na rin kay Moses at ang dalawang generation na lang ang kulang. Ito ang natira, 243, yung remaining. So, ang dalawang hinahanap natin ay ang kay Kuhat na 133 at kay Amram na 137 at hindi pwedeng bilangin ang 133 na given at 137 dahil ito yung kabuuan ng kanilang edad mula ng pagsilang hanggang sa kanilang kamatayan at ang pagbilang ng mga taon ay bibilangin. Meron tayong time sequence na bibilangin ang kanilang mga araw bago mamatay ang kanilang ama. Hindi pwedeng lalabas ang 133 sa labas ni Levi. Dahil si Levi namatay sa edad 137, kailangan meron siyang time sequence na bibilangin para sa pagkamatay ni Levi na isilang siya bago siya mamatay. Time sequence, mayroon siyang edad dito. Kung kaya, ang dalawang generation, si Kuhat at si Amram ay 133 at 137, 270. At ang remaining dito sa lahat ng time sequence kasama doon kay Moises na 80, 243. Kaya binawas ko na rin dito. Ang 270 minus 243 ang remaining dito sa lahat ng time sequence dito sa 430 sa huling araw na ika-430, Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Ito yung lumalabas 27 years. Sa 27 years ay hatiin ito ng dalawa para ibigay ko itong ay magiging 14 and 13 ang 27. Ang 14 ay ibigay ko kay Kuhat nung namatay si Levi. Kung ibig sabihin, nung 137 si Levi, yung 14 nilagay ko dito sa pagkamatay ni Levi kay Kuhat
14 si Kohat, ibig sabihin na ang 14 ay bibilangin kay Levi. Magmula naman ang bilang dito kay Kohat dito sa 14. Kung kaya 14 to 133, ang bilang ay 119. Meron tayong 119. Ang bilang nitong 14 to 133 ay 119. Ang magbibilang dito, ito 119 ang bilang. At ang dito sa kay Amram na 137, ang 13 dito ay bigay ko dito kay Amram nung mamatay si Kohat naman sa edad na 133. Kung kaya ang 13 ni Amram ay bilang na sa mga aram ni Kohat. Kung kaya ang kanyang 137 ay bawasan to ng 13 ay magiging 124. Ito naman yun ng 124. At ang 80 ni Moises ay kasama na rito. Ito na nakuha na ang 119 at 124. Kung kaya ito yun ang step 1, 2. Ito yun ang step 1, 2. At ang step 2, ito yung ang step 2 na ang step 2 ay yung 133 ni Kohat, 137 ni Levi, ni Amram, at ang 80 years ni Moises, ito yung 306. Kaya ito yung sa pagkamatay ni Levi, meron ng kabuuang 306. Dito sa dulo ang 306. Kabuuan dito 306. At ito na ang 306. O kaya gagawa ko na sa step 3. Ito na ibabawas ko na rin yung mga nakuha na kay Levi. Sa 430, ang huling araw niya, 430 nang umalis ang bayang Israel sa bansang Egypto. Ibawas ko na ang 41, ito yung 41, ito yung 27, ito pa rin yun. Itong 17, ito yung 17, ang 22, ito yung 22, at nakakuha na ng 119, ang 119, kuha ng 119, bawas ang 119, sa 323 minus 119, 204 ang natira. Ang 204 minus 124 is 124 ang natira. Ay, equals 80. Yung kay Moises, ito yung huli kay Moises dahil ito kay Moises ay hindi pa nabibilang dito kaya nag-umpisa ako sa 323. Ang dito ang 323 binawasan na sa kay Moises kaya naging 43. Kung kaya ang nilabas ko kay Moises dito, ang 323 dito ay ito na yon. Ang 80 ni Moises nilagay ko sa huli, ito yung huli. Ang 323 minus 119, ito yung 119 is 204. 204 minus 124 is 80. Kaya ito yung 80 ni Moises. Ito yung time sequence ni Amram kay Kohat. Itong kay Levi, 22 and 17 kay Joseph, kay Jacob, at kay Isaac. Ito na ang kabuang bilang ay 243. At ang sabi doon sa 430, ang sabi sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, huling araw niya ka 430 years. Ngunit ang sabi doon sa Genesis chapter 15 verse 13 to 16, ito ay nung si Abraham ay kinausap ng Diyos sa magitan ng panaginip. Si Abraham ay naghandog kay Yahweh at siya nakatulog ng mahimbing at sa pamagitan ng panaginip nakita siya pangitain. At ang sabi ng Diyos sa kanya doon sa pangitain na ang iyong mga anak at apo ay mangibang bayan at maalipin doon sa loob ng 400 years. At ang actual nila ay 430 years. Ang bilang nila dito ay kahuling araw ay 430 years. O kaya diretsuhin ko na ito. Ang 41, ito yung 41, ito yung 41, ito yung 27, ito yung 17, ito yung 22, ito naman yung 119, ito yung 124, at ang kay Moises ay 80 years old si Moises. Hindi pwedeng lumabas ang 80 years old ni Moises dito sa edad ni Amram na 137. Ang sabi ko na nga, kailangan merong taon si Moises na bibilangin sa bago mamatay si Amram, nung ipinanganak si Moises kay Amram. Ang sabi sa Exodus chapter 2 verse 1 and 2, merong isang pamilya na nagmula sa lahi ni Levi na nagkaanak ng napakagandang bata. Ito yung si Moises.
Ito yung sa order ng paraon na patayin ang mga bata sa naisinilang na ng mga Israelita. Nasa Ehipto na sila, papatayin lahat ng mga lalaki. O kaya nung hindi na maitago ang bata ay nilagay ito sa basket at nilagay sa tabing ilog, at nakita ito ng prinsesa ng paraon, kung kaya pinakuha ng prinsesa at ito'y inampo ng prinsesa. Ito'y pinalaki din, pinampo ng prinsesa doon sa mismong nanay ng anak. Kung kaya ang sabi sa Exodus chapter 2 verse 11, binata na si Moises at dumalaw siya sa kanyang mga kababayan. At nagkataon doon na sinaktan ng isang Ehipsyo ang isang Israelita, at nakita ni Moises. Pinatay ni Moises ang isang Ehipsyo upang ipagtanggol ang Israelita, at nalaman ito ng paraon at naisipapatay si Moises ng paraon. At si Moises ay tumakas papuntang Madian, at nakarating siya sa bahay ni Reuel or Jethro, na pangasawa niya doon ang anak ni Jethro na si Sipora ang panganay, at may 7 anak si Jethro na babae na pangasawa ni si Sipora, at nagkaroon ng 2 anak. At tumagal pa ng matagal ng panahon, nagiging pastol si Moises, at ito na ang kasaysayan ni Moises nang mapadako siya sa bundok ni Yahweh, ang Mount Sinai. Ito na pinagpakitaan siya ng isang punong kahoy na naglalagablab ng apoy na hindi nasusunog. Ito yung nilapitan ni Moises, ito kinausap si Moises, dito na kinausap si Moises. At dito matanda na si Moises, 80 years old na si Moises. Sabi niya doon na susuguin kita sa para kausapin mo ang kanyang bayan, ang paraon na ilabas ang kanyang bayan sa Ehipto, gagawin kitang kasangkapan. Kaya ito na si Moises. Ang sabi doon, 80 years, binata na si Moises. Kung kaya nung ginawa ko ito, nilabas ko ang 80 years sa 137. Walang bawas, hindi maari na 80 years ang bibilangin kay Moises pagkamatay ni Amram sa edad na 137. Kung kaya nang sabing binata na si Moises, walang sinabi doon na kung ilang taon. Ngunit nung ginawa ko ito, sa bilang ko na kabuuan from 6D to 1 AD, ang bilang ko ay 4,117 years. At ang 17, dahil binata na ilagay ko ang 17 years para walang butal. Ang 17 years dahil binata na si Moises, ilagay ko dito nung time na namatay si Amram, yung edad ni Moises. Kung kaya ang kabuang bilang ko doon ay 4,100 years from 6D to 1 AD. Ang 17 years na nilagay ko dito sa kay Moises. Kung kaya ang 80 years ni Moises ay 63 na lang ang nabibilang. 80 years old si Moises, ngunit ang time sequence ay 63 years. Kung kaya pagdating dito sa bilang, ang 119 ang dito ang 119, 114 ang kay Moises minus 17 is 63. Kung kaya binilang ko ang lahat ng time sequences. Hindi na ang 80 years old ni Moises, pero si Moises ay 80 years old pa rin, pero ang time sequence niya ay 63. Kung kaya ang total nito ay 413. Kung kaya ito yung total lahat dito sa 413. Mula nang mamatay si Eber sa edad na 464, 139 naman si Isaac, 79 si Jacob, 30 si Levi, 25 si Joseph, hanggang sa 80 years old si Moises. Ito ay nagtototal ng 413 years. At ang 413 years ay itong kabuuan ng 2006 o 1 years mula nang likhain ng Diyos ang tao. Kung kaya dito ko natatapusin ang bahaging ito. Ipinamamanhi ko rin po na basahin ang mga banal na kasulatan, ang Malakay chapter 3 verse 8 to 12. Tumatalakay ito sa ikapo. Ito lang, ang Diyos ay gumawa ng pangako na subukin niyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala sa inyo. Juan chapter 14 verse 1 to 13. Ito'y tumutukoy sa Ama, Anak, at Anak ay isa. Juan chapter 16 verse 13 to 15. Tumutukoy ito sa ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay isa. Sa Gawa chapter 9 verse 5, ang Espiritu Santo ay nagpakilala sa pangalang Jesus. Nung siya ay nagpakilala kay San Pablo Apostol, nung si San Pablo ay taga-usig pa ng bayan ng Diyos na itinatag ni Jesus Christ. At ito'y pinaghimalaan si San Pablo at nabulag ito sa pamagitan. Tinanong San Pablo kung sino ang Panginoon. Si Jesus ang Panginoon. Kung kaya ang Espiritu Santo ay si Jesus.
ang nagpatutuo dito sa Juan chapter 16 verse 13 to 15 na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isa. At ang katuparan sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang nakasaad naman doon ay sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang nakasaad doon ay sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo. Ang batang isilang magiging kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Sa Isaiah chapter 9 verse 16, the Almighty Father, at ang walang hanggang Ama, the Eternal Father, at ang prinsipe ng kapayapaan, lahat ito ay katangian ng Ama at Anak na si Jesus Christ. At ang sabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At tatawagin itong Emmanuel, ibig sabihin ang Diyos ay mananahan ng kapiling ng mga tao na kanyang nilikha. Kung kaya, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang salita sa pamamagitan ng Anghel Gabriel sa isang birhen, si Mother Mary, upang maglihi ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ito'y nagiging tao, pinanganak, nagiging tao, siya si Jesus. At itong Jesus ay may dugo at laman, at ang Espiritu ay Espiritu. O kaya itong si Jesus Christ ay naging tahanan ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nanahan kay Kristo. Ang sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita ng aking sa aga ng aking sarili at hindi ako gumagawa sa sarili ko lang, kundi ang Ama na nasa akin ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang kaisahan ng Ama at Anak ay nasa kay Jesus. At ang Espiritu Santo ay si Jesus. O kaya sa Juan chapter 16 verse 13 to 15, ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo ay isa. Sumayin lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.